Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad inasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida at sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo, at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nang gilalas, sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules, kasunod ng pagpapakita ng Panginoon, at tayo po ay nasa 3 araw o bisperas ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang matakot. Ulit, huwag kang matakot. Sabi rin sa ating unang pagbasa sa sulat ni San Juan, hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. At ang tinuturo sa atin ay patuloy tayong magmahal. Kung matatakot tayo na magmahal, malamang hindi tayo mabubuhay. Malinaw po ba? Okay. So tingnan po natin, dahil marami sa atin dito ang deboto o nagdidebosyon sa Poong Jesus Nazareno, at sa 3 araw na ito ang kwento na kapupulutan din natin ng aral. Kasi madalas, nasasabi natin, bakit ganon? Nagsisimba naman tayo, nagdarasal naman tayo, halos sa ulo na nga natin yung mga nobina, kahit nga sintonado na tayo sa pagkanta ng mga nobina, tuloy lang tayo. No? Pero sabi, bakit ganon? May problema pa rin. Bakit nagkakaproblema pa rin tayo? Lagi naman tayo, sa iba nga, laging nasa Quiapo, lumalakad paluhod. So saan nanggagaling yung problema? Tingnan po natin Sa kwento, sinabi ni Jesus, inutusan niya ang kanyang mga alagad na mauna doon sa mga bayan na pupuntahan niya. Inutusan, ibig sabihin, mayroong misyon, may ipinapagawa. Hindi pa sila nakakarating doon, nasa kalagitnaan pa lang. Pero namumblema na, nahihirapan na ang mga alagad. Ano ang sabi dito? Sabi sa Ebanghelyo ni San Marcos, nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad. Tanungin niyo nga yung katabi niyo, nahihirapan ka ba?
Kasi yun, di ba? Reklamo tayo ng reklamo. Ang hirap ng buhay, di ba, no? Ang hirap ng buhay. Kung hindi man hirap ng buhay, ang hirap kasi meron tayong mga sakit. Pero susundan ko po ulit, ha? Sabi dito, nakita niyang nahihirapan ang mga alagad sapagkat pasalungat sa hangin. Para bang, no, siguro, no, imagine natin, pinagmamasdan ni Jesus yung mga alagad, nahihirapan sila. Hindi gumamit ng common sense. Kung tutuusin, mga eksperto ang mga ito pagdating sa tubig dahil marami sa kanila mangingisda. Pero tiningnan muna ni Jesus itong mga ito. Di ba minsan yung parang hinayaan muna ni Jesus? Kasi hindi naman lahat ng problema ay talagang problema. May mga problemang tayo lang din talaga ang gumagawa ng problema at may mga problema na madali namang ayusin, madali namang solusyonan, sadyang ayaw nating mag-isip. Ulitin natin, ha? Nahihirapan ang mga alagad dahil salungat sila sa hangin. At lumakad si Jesus, lalampasan niya, di ba? Sabi dito, lalampasan sana niya ang mga alagad. Ibig sabihin, bahala kayo dyan. Ha? Solving niyo yung problema ninyo. Ha? Ayusin niyo yan. Di ba? Lalakad na siya, pero nakita siya at natakot yung mga alagad, kala nila multo. Pero dahil nakita na rin ni Jesus na natatakot na sila, okay, sige na nga, tutulungan ko na kayo. Sumampas siya sa bangka kung saan sila naroroon, tumigil na ang hampas ng hangin. Nakukuha niyo po ba? Yan. So ngayon, anong problema mo? Ha? Anong pinoproblema mo? Na baka kasi hindi naman, alam mo yun, yung alam mo naman kasi na ang solusyon, ayaw mo lang gawin. Alam mo, ang dapat mong gawin, ayaw mong gawin. Ano ang problema mo? Baka kasi may sinasalungat ka. Baka kasi pasalungat ka. Kung halimbawa, sa mga mag-asawa, anong problema ninyo mag-asawa? Alam mo ang solusyon sa problema ninyo, itigil mo ang pakikipag-chat. May asawa ka na, di ba? Nakikipag-chat ka pa. O, di ngayon may problema. O, ano ang solusyon? Alisin mo yung chat. Ano ang problema? Yung mga bisyo, yung pag-inom. O, ano ang solusyon? Itigil mo. Salungat kasi yan eh. Anong problema mga kabataan? Ayaw niyong irespeto, ayaw niyong igalang ang mga magulang ninyo. Salungat yan sa buhay na dapat natin tinatahak. Anong problema natin? O ngayon, dito, ang issue natin sa Maynila, basura. Ano ang solusyon? Huwag niyo itapon sa daan ng basura. Ano ang the best solution pa? Bumoto kasi kayo ng tama. Diba? Kaya lang, wala. Lagi tayong salungat. Yung pagpili natin, salungat. Yung pagboto natin, salungat. Tanay nyo, wala na naman, no? Ganon-ganon na naman tayo. Pero may problema tayo, di ba? O tayo yan. 3 years, 6 years, problema natin yan. O ano ang solusyon? Sa susunod na eleksyon, bumoto ka ng tama. Bumoto at pumili tayo ng tama. O nga, anong problema? Nakikita niyo po, no? Minsan, hahayaan ka talaga ng Diyos na
mahirapan ka rin eh. Hayaan niya muna, ikaw muna kasi nga, meron ka namang isip. Matalino ka naman. Ang kailangan talaga, wag tayong pangunahan ng takot. At wag tayong mabuhay sa takot. Kasi minsan yung takot, yun yung nagpapapigil sa iyo na gawin kung ano ang mabuti, kung ano ang tama. May mga kinatatakutan ka, na minsan mali naman yung kinatatakutan mo. Kasi hindi tayo pwedeng hawak-hawak tayo ng Nazareno, pasan-pasan tayo ng Nazareno, pero yung buhay natin hanggang ngayon salungat. Ayaw nating itama. Ayaw nating itama yung direksyon para mas maging maayos ang ating paglalakbay. Kayo po ang nakakaalam kung ano ang sinasalungat natin na pamumuhay. Kung hindi mo matagpuan ang kaligayahan, yung saya na gusto mong maranasan kasi ayaw mo pang itama ang direksyon. Kaya hanggang ngayon, inahampas ka pa rin ng alon, hanggang ngayon, magulo pa rin ang buhay. Hindi ka pa kumakalma. At lalong-lalo na baka lang po hanggang ngayon, hindi pa natin pinasasakay sa buhay natin si Kristo. Minsan o kadalasan, hindi na natin talaga kontrolado ang mga nangyayari, pero tanging si Jesus ang makakapigil ng mga unos sa buhay natin. Pero kailangan natin matutong kumalma, kailangan natin matutong huwag matakot, kundi magtiwala kay Kristo. Amen.